Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga OFW, ang mga may sakit, at ang mga may matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang hingi ng kapatawaran, ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay yung patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis mga saserdoteng naghahandog ng haing susunungin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo ang mga yumao ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon ng inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak ng likha ng Kanyang mga kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyon. Hipa ninyo ang trumpeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang makakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganitong mga nakaraang panahon at hindi mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon.
O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, poon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako'y aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Itong mga hintil nahulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang pitag na naumang sa akin ay nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon, kanyang itinatag yaong kanyang trono, upang doon humatol ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon, sa makatarungang niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nakhati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Kung maghimagsik sa Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kapangyarihan? Sinasabi niyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakhayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating gospel reading ang isa sa mga radikal na pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y nang sabihin niyang, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Radikal ito sapagkat pinapipili tayo ni Kristo. Kailangan nating pumili sapagkat ang hindi pagpili para sa Kanya ay hindi paninindigan para sa Kanya.
And therefore, pagkampi sa kalaban niya. Sa kalaban niya na sino pa ba? Kundi ang demonyo. Diba? Kung mapapansin po ninyo, ang radikal na pahayag na ito ay nanggaling sa konteksto na kapapalayas pa lamang ni Kristo ng demonyo mula sa inaalihan nito. At sa mga salitang binitawan niya, ay sinasabi niyang nasa gitna tayo ng labanan, ng kampo ng kabutihan versus kampo ng kasamaan ni Kristo at ng mga demonyo. And such battle continues until now, even until the end of time. Hindi dahil sa hindi pa natatalo ni Jesus, si Satanas. Natalo na niya, matagal na. It's just that, hindi pa nagiging ganap o kumpleto ang pag-ahari niya sa mundo. Hindi dahil hindi pa niya kayang ganapin o kumpletohin, kaya niyang ganapin o kumpletohin anumang oras. It's just that, marami pa rin sa atin ang hindi tunay na pinagaharian ng Panginoon natin. Kaya, we really feel the effects of sin. Mapapansin po natin sa panalangin itinuro ng Panginoon sa atin, lalong-lalo na yung part na mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Mapapansin natin dito na mapaghaharian lamang tayo ng Panginoon at magiging parang langit lamang ang buhay natin sa mundong ito kung susunod tayo sa Kaniyang kalooban. Kaya sa totoo lang, tayo lang talaga ang nakapagpapanalo sa Diablo sapagkat matagal na siyang natalo ni Kristo. Napapanalo natin ang Diablo, hindi kay Kristo sapagkat, as I said, talo na siya. Napapanalo natin siya sa buhay natin. And that's when mas sinusunod natin ang demonyo kesa ang Panginoon natin. That is why Jesus is urging us, is telling us to side with Him. Ang kumampi tayo sa Kanya. Hindi dahil sa kailangan niya ng kakampi. Hindi niya tayo kailangan. Pero kailangan tayong kumampi sa Kanya upang matalo natin sa pamamagitan niya ang demonyo o ang kalaban. Hindi po ako sigurado kung gusto pa rin talaga ng Diablo, ng Satanas, na talunin ng Diyos. Sapagkat alam niyang natalo na siya, matagal na. Pinagsama-sama na niya ang kapangyarihan niya upang talunin ang Diyos. Pero hindi niya nakayang talaga at hindi na mababago yon. The Bible says, God has already destroyed the works of the devil. Hindi ko lang alam kung ganun talaga kasinungaling ang Diablo. Na kahit sa sarili niya ay nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siyang ang Diyos ay kaya pa rin niyang talunin talaga. But one thing is certain, gusto pa rin niya hanggang ngayon at sa habang panahon na saktan ng Diyos na hindi niya matalo-talo. Kumbaga, hindi man kita matalo, sasaktan na lang kita. At yun ay sa pamamagitan natin, tayo na mga mahal na anak ng Diyos. Because when we sin, whenever we succumb to despair, when we lose hope, God is hurt. At gustong-gusto yon ng Diablo. Besides, hindi naman din maatim ng Diablo na mapunta tayo ng langit. Sapagkat sa tingin ng Diablo, we are much lesser than himself. At hindi niya matake yon. Kuhang-kuha nun ng kanyang inggit na pwede nating ma-experience ang langit. Something that he lost for all eternity. Kaya dito pa lang sa lupa, gagawin na niya ang lahat. Gagawin na niyang impyerno ang buhay nating mga tao. At sisiguraduhin niya, lahat ng effort niya gagawin niya upang hindi tayo makarating ng langit talaga. But we can stop this. We can stop him no matter how powerful the devil is if we will always side with Jesus. Ito po ang madalas kong pinapayo, sinasabi sa mga taong biktima ng pagkakasala nila o pagkakasala ng iba. Sinasabi ko na nagtagumpay na ang demonyo sa yugtong ito ng buhay mo. Inaalis na niya yung pag-asa mo, inilubog ka na niya sa pagkakasala, iniwan ka ng mga taong inaasahan mo, o kaya niloko ka ng asawa mo, naging walang utang na loob sa iyong anak mo, sinuwapang ng kapatid mo yung mana mo, winalanghiya ka ng isang tao. Nagtagumpay na ang demonyo sa yugtong ito ng buhay mo o sa yugtong ito ng buhay ng mga taong nanakit sa iyo. Huwag mo nang papagtagumpayin pa ang Diablo. Huwag na. Huwag mong ibigay sa Kanya ang lahat. Protektahan mo yung natitira at saka mo unting-unting pawiin kung pwede pa yung mga kinuha niya, yung mga ninakaw niya.
Hindi naman kasi tayo nag-iisa sa laban na ito eh. Malakas tayo sa totoo lang sapagkat kasama natin ang tunay na kalaban ng Diablo, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay na kalaban ng Diablo, nadadami lang tayo. Pero hindi ito gusto ng Panginoon. It's just that mahal na mahal niya tayo at gusto niya tayo makasama sa kalangitan, bagay na ayaw din ng Diablo. Kaya, wag po tayong mawawala ng pag-asa sapagkat sa laban na ito ay sigurado ng ating pagkapanalo. Maliban na lamang kung susunod tayo, hindi sa Diyos, kundi sa Diablo. Wag naman po sana. Siguradong panalo na tayo dito. Kailangan lamang nating makikooperate sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samok Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samok Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang samo pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samok. Di ringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong kumambilangin sa iyo. Na huwag sana akong patalo sa mga problemang pinagdaraanan ko, sa mga pananakit sa akin ng ibang tao. Tulungan mo po akong manalig sa iyo na siguradong mananalo ako sa laban kung ako'y nasa panig ng katotohanan at kabutihan. Nanghihina po kasi ang loob ko kuminsan, lalo pat nahihirapan na ako, lalo pat nasasaktan na ako. Tulungan mo po ako, Panginoon, na huwag isuko ang laban sa buhay ko. Hallelujah! Hallelujah. Paramdam mo na kasama dito sa laban. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kung lalapit ka kay Jesus, ipanalo mo ang Diyos sa buhay mo. Mayroong magandang mangyayari sapagkat sa totoo lang, panalo na siya. Pero lumalaban siya ngayon para sa iyo. Kaya hindi ka matatalo, maliban na lang kung susuko ka. Huwag, kapatid. Huwag. That will hurt ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen.
pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong iniabilin, at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng likayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa amin ay kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagkabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal.
Saglit nating pagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu, kapayapaan. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Buhay ay may kulay kung mayroong pagmamahal. Ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap. Tao kang may tungkuling magpayag ng pagmamahal. Ang kalinga sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubukal. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap, ay malayang ibagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pag-asalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa mga tulong na binibigay po ninyo. Marami po salamat. Ang Panginoon na po sanang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as one
hearts they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.